Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa relasyon, sa iyo at sa person mo. Sa huli kukuha ako ng charms. Kunin muna natin yung mystical card mo para sa relationship. Let go. Itong mystical card na ito, pinapahiwatig sa iyo na para mabigyan mo ng tamang solusyon, yung problems mo ay kailangan ng space muna. Gamit pa tayo ng ibang mystical card para malaman pa natin yung iba pang mensahe. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ayan naman pala, okay naman pala yung relasyon nyo or connection sa person. Merong chemistry. At saka pareho kayong active. Pero syempre sa relasyon, kailangan yung hindi nakakasakal. Mukhang nagkaroon kayo ng problema kasi naging toxic yung relasyon nyo. May mga negative pattern na naganap. Pero sinisikap nyo ng person mo na ayusin ko ano man yung problems. At mas lalo pang nagiging sweet ang relasyon kapag nagkakaayos kayo. Nagkaroon ng pagbabago sa relasyon nyo pero mukhang paulit-ulit yung problem na nagaganap sa relasyon nyo. May person na nanlamig sa sitwasyon o relasyon. Kaya ang ilan sa inyo nauwi sa hiwalayan, pero isa sa inyo yung hindi ready sa ganitong hiwalayan. At kahit matagal na ito nangyari, umaasa ka pa rin na maayos kayo ng person mo, na babalik siya sa iyo. Kaya pala pinapayuhan ka na kailangan ng space. Kumbaga mag-let go ka sa sitwasyon para hindi mauwi sa kinakatakot mo o kaya separation. Gamit naman ang tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye patungkol sa relasyon nyo. Six of Wands, Page of Pentacles, The World in Reverse. Naka-dalawang cards ka na para sa pagkamit ng tagumpay. Nasa rurok ka na ng tagumpay, pero ang akala mo, yun na yung ending, nakamit mo na talaga. Pero, yun pala yung front lang. Mas magiging ambitious ka pa na makamit ito. Pero, habang ginagawa mo ito, maraming delay, setbacks, yung mga trials. Ito naman yung other goal na isa pang gusto mong makamit. Hindi pa naman humihinto yung buhay natin eh. Kumbaga nagpapatuloy at nagle-level up. Yun yung nangyayari sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career ay magkakaroon ka ng bagong trabaho or promotion. Ang iba naman sa negosyo ay bata ka pa lang pero ito na yung mindset mo, yung magsimula ng maaga para magtrabaho at magnegosyo. Pinaghahandaan mo ito at pinag-aaralan. Kaya ito yung action na ginagawa mo kasi alam mo na kulang pa yung kaalaman mo at saka experience. Gumagawa ka ng paraan para makasabay sa panahon ngayon. At saka pinapaalalahanan ka ng mga cards sa career o kaya sa negosyo na kung ano man yung pagkakamaling nagagawa mo,
yan na yung stepping stone para magtagumpay ka. Sa mga single, meron kang potential person na pinapangarap. Nakadalawang cards ka na gawin mo makatotohanan yung pangarap mo. Kahit anong tingin mo pa dun sa person, hindi pa rin niya maunawaan or mahulaan na may gusto ka sa kanya. Kasi base sa mga cards, hindi yung love ang lalapit sa'yo, dapat ikaw din. Ito naman yung mystical card mo, na marami kang nai-inspire na person, kasi sa mga na-experience mo sa buhay, hindi lang sa career, sa personal, pati na rin sa love life. At hindi lang ito basta experience na tinatandaan mo, kundi ina-apply mo din sa sarili mo. Sa mga nasa relationship, faithful kayo sa isa't isa ng person mo. At saka, ang ilan sa inyo sabay niyong tinutupad ng person mo yung pangarap niyo. Alamin muna natin yung iba pang advice ng mystical card. Ito yung iba pang cards mo. Growth. Ang pag-unlad mo ay magsisimula sa summer hanggang spring. May posibilidad na magsimula ito na mula June hanggang May. Pero hindi ito agad bubukadkad. Kasi buto pa lang eh. Itong next card, ayun, kailangan pala ng pag-aksyon tsaka lakasan mo yung loob mo sa bagong sisimulan. Ayan, positive pa rin. Kumbaga merong pambihirang tagumpay na darating sa buhay mo. Ito yung goal na akala mo tapos na pero meron pa pala na panibago. Makakamit mo ito. Kumukonekta kasi sa mga cards mo yung mga sinabi ng mga naunang cards. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na kung noon napaka-sweet, happy ang relasyon nyo, ang ilan sa inyo, yung parang tumigil yung relasyon nyo. Nagkaroon na kasi ng kanya-kanyang priorities at saka pareho kayo ng person mo na pinapalipas kung ano man yung dapat ayusin sa relasyon. Ang ilan sa inyo, pinipilit mong maayos ang relasyon nyo ng person mo pero tingin mo hindi umuobra. Kaya ang advice ng cards, isipin mo kung ito ba yung tamang relasyon na para sa iyo. Ace of Pentacles, Six of Swords, at Three of Cups. Sa cards mo, pinapakita na nagagawa mong stable na yung pamumuhay mo. Kung maraming worries patungkol sa personal mong buhay, ay nalalagpasan mo na ito. Isi-celebrate mo yung tagumpay mo. Pwedeng mag-isa ka lang, nagsha-shopping ka, or meron kang regalo para sa sarili mo. Ang ilan naman sa inyo, sineselebrate mo ito kasama ang family or ang mga kaibigan. Sa financial, nakadalawang cards ka na para sa abundance, sa money. Ang advice ng mga cards sa financial ay maging wise ka sa paggamit ng financial na magkakaroon ka. Tatlong cards na yung nagsasabi para sa progress, magandang progress sa financial. Pero maging wise sa paggamit ng financial. Pwede mong i-enjoy yung kita mo pero wag yung sobra. Sa mga single, mararanasan talaga natin yung rejection. Pero wag kang mag-alala kasi magkakaroon pa rin ng fresh start sa buhay mo. Merong new love na darating. Mag-focus ka sa positive para magtatagal yung relasyon na bubuin mo. Kasi base sa mga cards, hindi lang patungkol sa relasyon, kundi marami ka nang na-experience sa buhay na magagamit mo para maging healthy ang bubuin mong relasyon.
At ang ilang single, maraming person na magkakagusto sa iyo. Kasama na dyan yung past person mo. At saka ang ilan sa inyo, naka-move forward ka na sa past person. Kaya hayaan mo lang siya na maghabol sa iyo. Sa mga nasa relationship, nagkaroon man ng problema ang relasyon nyo, 3 cards na yung nagsasabi na maaayos mo ito. Ito yung mystical card ng person mo na kailangan niya ng koneksyon sa spirit guide niya or kay God. Para maalis yung mga negativity or worries na nararamdaman or naiisip. At magkaroon na rin ng kasagutan yung mga naiisip niya kasi malalim yung iniisip niya dito eh. Affected din yung person mo sa nangyayari sa relationship niyo. At saka sa relationship, magkakaayos nga kayo ng person mo, diba? Marami kayong family reunion o kaya celebration na a-attendan together. Kumbaga yung nakagawian nyo dati ay ipagpapatuloy nyong dalawa. Ang ilan naman, yung relasyon nyo ay magkakaroon ng engagement o kaya meron pa kayong ibang isi-celebrate. Pwedeng yung pagkakaroon ng baby or achievement ng anak nyo. Ito na yung mystical card ng person mo. Yung pagkakaisa para sa relasyon or connection sa person. At saka dito sa card ng person mo, pinapakita pa rin na talagang loving itong person mo. Hindi ka rin niya matiis. Ang ilan sa inyo, ikaw talaga yung weakness ng person mo. Nagkakaroon din siya ng healing. Mas pinipili din niya yung pagkakasundo niyo. Pero merong pinagdadaanan itong person mo. Sa relasyon, kung ano man yung tagumpay ng person mo, ay tagumpay mo din. Hindi naman kailangan ng kompetisyon. Huwag ka masyadong mag-isip. Meron ka rin namang abilidad na makakayang gawin para sa sarili mo. Kaya lang sa ngayon, nagkakaroon ng pagkalito at saka kulang sa pag-aksyon. Kaya wala kang nakikitang resulta sa mga pinaplano mo. Itong card naman na ito ay kailangan mong salaminin kung ano yung mga bagay na gusto mong matanggap. Kung nagbigay ka ng pagmamahal, babalik yun sa iyo. At saka, kailangan din ng pagbabago sa kung ano yung mga luma mong nakagawian para magkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Sa person mo, sa mga cards niya, loving siya na person. Pero kapag meron siyang problems, kailangan din niyang sabihin sa family niya or sa iyo. Marami ding potensyal ang person mo, pero merong ups and downs ang buhay niya. Kaya hindi niya kailangan mag-isip ng negative dahil marami pang mangyayari sa buhay niya na positibo. Dahil sa connected kayo sa isa't isa ng person mo, ikaw na lang bahala magpalit kung si person mo ba yung tinutukoy ko o ikaw. Ang cards ng person mo ay 8 of Cups in reverse, Queen of Wands at the Moon in reverse. Yung mga problems na dumarating sa buhay natin ay guide para sa atin. Hindi natin kailangan huminto or mag-give up. Kahit na mahirap itong gawin or solusyonan. Kaya nga sa mga naunang cards, kailangan ng release. Para hindi ka masyadong ma-focus sa problem or kung ano man yung kakulangan sa sarili. Sa mga naunang cards, di ba may separation? Itong person na ito, pinapakita ng cards niya na gusto niya ng forgiveness or yung makausap muli yung person na hindi niya na nakakasama. Ang pakay niya ay yung magkaroon ng second chance. Ang problema lang, itong person na ito ay hindi malakas ang loob para sa paghingi ng tawad or pagpapakumbaba.
Kaya mas pinipili niya na lang yung hindi siya maging happy kahit na mahal niya pa rin yung person na iniwan niya. At ang advice ng mga cards, harapin mo kung ano yung kinakatakot mo para makamove forward ka sa buhay. Marami ring signs at saka chance na ipinapahatid ang universe sa person mo pero tinatanggihan niya ito or binabaliwala. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, hindi ka makatulog kasi merong unhealthy na situation na hindi mo matakasan. Ang ilan naman kailangan ng transplant kasi may disease or kaya hindi healthy yung organ mo. At ang advice ng cards ay kailangan mong asikasuhin yung kalusugan mo para hindi na ito lumala. Sa ilang single, napapansin mo sa potential person na hindi kayo tugma sa pag-uugali o kaya sa gusto. At sa sobrang gusto or concern sa iyo ng potential person ay feeling mo na susobrahan na, kumbaga nakakasakal. Ito yung card mo, bottom of the deck na Ace of Swords. Itong card na ito ang nagsasabi na kung nawalan kayo ng communication ng person mo, nagkahiwalay man kayo or hindi, magkakaroon ng linaw ang lahat. Isa sa inyo yung magbubukas ng komunikasyon para bigyang hustisya kung ano yung nararapat sa inyong dalawa. At saka idagdag ko lang sa relasyon, kailangan ng emotional maturity. At saka ang ilan sa inyo, kung ano man yung sikreto ng person mo, malalaman mo ito, pwedeng manggaling sa kanya or biglaan na lang na malalaman mo na meron pala siyang nakarelasyon. Kasi ang ilan sa inyo gusto mong marinig mismo sa person mo kung ano talaga yung nangyayari sa buhay niyo. Na pilit tinatakasan ng person mo. Ito naman yung angel number mo. 444. This is a sign your angels got your back. Good news is on the way. Ang next naman, ito naman yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna. Pwedeng nag-resonate ka hanggang tarot cards lang or maybe hanggang dito sa mga charms. Ikaw na lang ang bahalang tumukoy. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, saan man kayo naroon. Gemini, Leo. Ang next naman ay letters. Ikaw na lang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.